Nagsisimula ang kwento sa isang masukal at nagyayelong kagubatan, kung saan ang isang lalaking may pink na buhok na nagngangalang Dota ay tumatakbo para iligtas ang kanyang buhay mula sa isang demonyong sumisipsip ng dugo. Puno ang kagubatan ng ganitong mga demonyo at ilang sundalo ang ipinadala roon upang lipulin sila. Halos lahat ng mga sundalong iyon ay patay na ngayon at ang kanilang mga bangkay ay nagkalat sa buong labanan. Mabilis na tumatakbo si Dota habang pasan ang isang malaking kahon, ngunit sa huli ay naabutan siya ng isa sa mga demonyo at siya ay napabagsak at dahil wala na siyang lakas, gumapang siya papasok sa isang maliit na butas at pilit na isiniksik ang sarili niya ng mas malalim habang sumisigaw sa kanyang kasamang si Zylo, na magmadali at patayin ang halimaw. Bago pa siya makain ng demonyo ay biglang bumaba mula sa itaas si Zylo at agad itong pinatay gamit ang kanyang kutsilyo. Pagkatapos nito ay sinubukan ni Zylo na patigilan si Dota at pigilan ang pagdurugo, ngunit matindi ang sakit na nararamdaman nito. Hindi siya mapakali at sinabihan si Zylo na patayin na lang siya dahil bubuhayin naman daw siya ulit mamaya. Tumanggi siya at sinabing ayaw niyang buhatin ang bangkay ni Dada pauwi at pagkatapos ay sinuntok niya si Dada upang matauhan at binanggit na huwag gawing biro ang muling pagkabuhay. Ipinaliwanag ni Zylo na ang resurrection ay hindi simpleng himala, isa itong napakasakit na proseso na hinihila ang kanilang kaluluwa palabas ng impyerno at pilit na ibinabalik sa kanilang katawan. Nagdudulot din ito ng malulubhang epekto tulad ng pagkasira ng mga alaala at ng pagkakakilanlan ng isang tao. Naisip ni Zylo na baka nakalimutan na ito ni Dada dahil napakarami na nitong beses na namatay. Matapos marinig iyon ay tuluyan ng kumalma si Dada at pinapainit ni Zylo ang kanyang talam at idiniin ito sa sugat ni Dada upang maisasara ito gamit ang thermofusion. Hindi matiis ang sakit kaya napasigaw ng malakas si Dada sa buong kagubatan. Nang huminto na ang pagdurugo ay umupo silang dalawa sa tabi ng maliit na apoy. Sinabi ni Zylo kay Dada na ang mga demonyong tinatawag na mga engkanto ay kumikilos ngayon bilang isang hukbo na may mahigit 5,000 ang bilang. Nabigla si Dada at nagtanong kung paano silang dalawa lamang ay haharap sa napakaraming halimaw. Ipinaliwanag ni Zylo na hindi naman nila kailangang labanan ang lahat ng iyon at malapit nang lumunin ng Demon Blight ang kagubatan, kaya ang tungkulin nila ay suportahan ang mga Holy Knight hanggang makakaatras ang mga ito ng ligtas. Pagkatapos noon ay mag-retreat din sila at alam ni Zylo na labis ang takot ni Dada, kaya binalaan niya ito na huwag mag-isip na tumakas at ipinapaalala niya kay Dada ang mga marka sa kanilang leeg, napapatay sa kanila ng tuluyan kung susuway sila sa utos o magtatangkang tumakas. Ito ang buhay na ibinigay sa kanila at wala silang ibang pagpipilian kundi tanggapin ito. Tumayo si Zylo at sinabing kailangan na nilang umalis ngunit bigla niyang napansin ang isang kakaibang misteryosong kabaong sa malapit. Agad niyang nalaman na gawa ito ni Dada, dahil si Dada ay isang kilalang magnanakaw na kumukuha ng mga bagay kahit wala namang dahilan, basta kaya niya at naghanda sila at binuksan ang kabaong, inaasahang makikita ang bangkay ng isang maharlika o mataas na ranggong kabalyero. Sa halip ay laking gulat nila nang makita ang isang diyosa sa loob at walang ideya si Dada kung ano ang isang diyosa, kaya ipinaliwanag ni Zylo na ang mga diyosa ay mga buhay na sandata na nilikha maraming taon na ang nakalipas upang labanan ang Demon Lord. Naalala ni Dada na may narinig na siyang mga kwento tungkol sa kanila noon, ngunit hindi niya inakalang magmumukha itong isang napaka-cute na babae at biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na tunog ng tambuli sa buong kagubatan, dali-dali silang tumakbo sa gilid ng bangin upang tumingin. Inakala ni Zylo na isa itong signal ng reconnaissance unit para tawagin ang ibang mga sundalo, ngunit napansin ni Dada ang isang grupo ng Holy Knight sa ibaba na nalupig ng maraming mga engkanto. Karamihan sa mga kabalyero ay kinakain ng buhay at ang kanilang pinuno lamang ang may sapat na kakayahan upang patuloy na lumaban. Dahil dito ay iginiit ni Dada kay Zylo na tumakas na sila at maghanap ng hideout, ngunit nakita ni Zylo na hindi pa lahat ng mga sundalo ay patay at ang ilan sa kanila ay halos buhay pa at patuloy na lumalaban. Napagpasyahan niya na ang pinakamainam na gawin ay tulungan kahit kalahati ng mga Holy Knight na makatakas, dahil ang pagsasagip ng mas maraming tao ay lubos na magpapataas sa tagumpay ng misyon. Nagpasya siya at idineklara na ililigtas nila ang mga ito bago lumubog ang araw. Sa sandaling iyon ay biglang nagbago ang kanilang plano at ang diyosa sa loob ng kabaong ay biglang nagising at mahinahon na naglakad palapit sa kanila. Binati niya si Zylo at tinawag itong kabalyerong nakaatas sa kanya.
Binanggit niyang tutulungan niya silang talunin ang mga engkanto sa ibaba at sisiguraduhin ang kanilang tagumpay, basta purihin lamang siya at hahaplasan ang kanyang ulo at nang marinig ito ay isang bagay ang naging malinaw kay Xylo. Ang walang katapusang pagnanais niya sa papuri at atensyon ay sapat na patunay na isa nga siyang tunay na diyosa. Ipinakilala ng diyosa ang sarili bilang si Theora na isang guardian goddess na ang tungkulin ay magdala ng mga himala sa mga taong nangangailangan. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay papunta kay Xylo at ipinaliwanag na maaari siyang umasa sa kanya hanggat gusto niya, dahil ang pagprotekta at pagsuporta sa kanya ang layunin ng kanyang buhay. Ngunit matapos marinig iyon ay hindi man lang natuwa si Xylo, sa halip ay halatang nairita at nagalit siya. Para sa kanya ay nakakatawa ang buong sitwasyon dahil galit siya sa mga diyosa at labis niyang kinamumuhian ang ideya ng pag-asa sa ibang tao. Diretso niyang sinabi kay Dada na bantayan ang diyosa at agad siyang tumalon mula sa bangin ng walang pag-alinlangan upang iligtas ang mga kabalyero sa ibaba. Ginawa niya ito dahil mas gusto niyang kumilos mag-isa at itinuturing ang sarili bilang isang lone wolf na hindi nangangailangan ng tulong ng kahit sino. Si Dada na likas na may napakatalas na paningin ay naglabas ng kanyang binocular at maingat na sinuri ang battlefield. Pagkatapos ay nagbigay siya ng direksyon kay Xylo na sinasabi kung saan pinakamaraming nagtipong mga halimaw at kung saan pinakamabagsik ang labanan. Habang dumausdas pababa si Xylo mula sa bangin ay bigla niyang napansin si Theora na sumusulpot sa tabi niya sa kalagitnaan ng ere. Naiirita at tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya roon at kalmado na ipinaalala ni Theora na siya ang kanyang kabalyero. Kaya tungkulin niyang manatili sa kanyang tabi sa lahat ng oras para protektahan siya anuman ang mangyari. Tiyaking makakamit niya ang tagumpay, ngunit lalo lamang nagalit si Xylo sa narinig dahil ayaw na ayaw niyang umasa sa ibang tao. Sinabi niya rito na hindi niya kailangan ang tulong niya kahit kailan. Pagkatapos nito ay pinapainit ni Xylo ang kanyang talon ng matinding init at buong lakas itong inihahagis sa isa sa mga engkanto. Sumabog ang talon sa pagtama na nagdulot ng napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong paligid. Matagumpay nitong nakuha ang atensyon ng ibang mga engkanto at hinihila sila papunta kay Xylo at palayo sa mga Holy Knight, eksakto ayon sa kanyang plano. At pagkatapos nito, sinabi ni Xylo kay Theora na humanap ng isang puno at magtago sa likod nito habang siya na lamang ang bahala sa mga halimaw. Diretsyong sumugod si Xylo sa labanan ng walang pag-atubili kahit na mas marami ang kanyang kalaban. Ipinakita niya ang kahangahangang kakayahan na walang awang pinuputol ang bawat engkantong sumusugod sa kanya. Maya-maya ay sumali rin si Dada sa laban at kitang-kita ang kanyang takot sa simula, ngunit nagawa niyang ipunan ang kanyang lakas ng loob at mag-isa niyang napatumba ang isa sa mga engkanto, na ikinagulat pa niya mismo. Samantala hirap na hirap si Dada na sumabay sa bilis ng labanan. Mabilis siyang napagod at hingal na hingal habang pilit na gumagalaw sa battlefield at habang patuloy na lumalaban si Xylo, bigla siyang nasugatan sa binti dahilan upang maging bukas siya sa isang pag-atake mula sa gilid. Ilang sandali na lamang ay makakain na sana siya nang iligtas siya ni Dada sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mahika sa engkantong umatake sa kanya. Mabilis na nagpasalamat si Xylo kay Dada at agad na sumugod sa susunod na grupo ng mga halimaw nang hindi man lang bumabagal. Pagsapit ng gabi ay tuluyan ng natalo ang lahat ng mga engkanto. Nagtipon ang mga kabalyero sa paligid ng isang campfire upang magpahinga matapos ang labanan at si Xylo, lubos na pagod sa matinding laban, ay umupo sa isang batong malapit upang makahinga. Lumapit ang pinuno ng mga kabalyero upang magpasalamat sa kanyang tulong, ngunit nang mapansin niya ang marka sa leeg ni Xylo at biglang nagbago ang kanyang mukha. Hinugot niya ang kanyang espada matapos na pagtanto na si Xylo ay isang penal hero. Ang mailigtas ng isang penal hero ay maaaring makasira ng malaki sa kanilang reputasyon, kaya malinaw na hindi natuwa ang mga kabalyero. Lumapit si Jorda upang ipagtanggol si Xylo, kaso agad na pagtanto ng pinuno ng mga kabalyero na siya ay isang diyosa. Nagsimulang tanungin ng mga kabalyero si Xylo kung kailan at paano niya nakuha ang isang diyosa. Napansin ni Jorda na biglang naging napakabigat ng tensyon sa paligid at nagsisi siyang lumabas pa siya. Halos sumiklab na ang isang labanan nang subukan ni Dada na mapakalma ang lahat bago pa may mangyari, ngunit bigla silang naputol nang magsalita ang kanilang kasamang si Venetum sa pamamagitan ng communication seal. Inanunsyo ni Venetum na naging napakadelikado na ng sitwasyon at ipinaliwanag niya na ang pangunahing puwersa ng mga Holy Knight ay nagsimula ng sumulong patungo sa Demon Blight. Nang marinig ito ay napaurong si Xylo sa gulat.
Dagdag pa ni Venetem at ito ang mga sundalong muling nagtipon sa kagubatan at nakabuo na ng battle line laban sa Demon Blight at balak pigilan ang pag-usad nito doon mismo. Dahil sa mga balitang ito ay tinanong ni Zylo ang mga Holy Knight kung sino ang nagbigay ng ganitong katangahan at mapanganib na utos. Ngunit nang makita niya ang mga mukha nila ay agad niyang napagtanto na walang pumilit sa kanila, sarili nilang desisyon iyon at hayagang inamin ng kanilang pinuno at sinabing silang lahat ay lubos na naniniwala sa pamumuno at mga alituntunin ni Commander Kivia. Dahil sa paniniwalang iyon handa silang ialay ang sarili nilang buhay para sa itinuturing nilang mas mataas na layunin. Sa sandaling iyon ay nagsalita si Ben Adem at ipinaliwanag kung bakit magiging ganap na kapahamakan ang pabayaan na mamatay ang mga Holy Knight. Iginiit niya kay Zylo na kung higit sa kalahati ng mga Holy Knight ang mapapatay, ituturing na malaking kabiguan ang buong operasyon ng Hero Unit. Kapag nangyari iyon ay magiging napakasama ng kahinatnan para kay Zylo at hindi lamang siya mamamatay kahit pa siya ay muling mabuhay, susunugan pa rin siya sa tulos bilang parusa at pagkarinig nito ay naging seryoso ang mukha ni Zylo. Tinanong niya si Ben Adem kung saan balak salubungin ng mga Holy Knight ang kaaway. Mabilis na sinuri ni Ben Adem ang kanyang mapa at sinagot na ang mga Holy Knight ay kasalukuyang naka-formation sa pinakaligtas na tawiran sa kahabaan ng Pakal River. Matapos marinig ito ay humarap si Zylo sa mga Holy Knight at sinabi na kung iniisip nilang muling makipagtipon sa pangunahing hukbo, mas mabuting kalimutan na nila iyon at ipinaliwanag niya na makakadagdag lamang iyon sa gulo at lalo pang magpalala ng sitwasyon. Ngunit hindi sumang-ayon ang mga Holy Knight at sinabi nilang handa silang mabuhay at mamatay para sa kanilang komandante at tumangging umatras, gayunpaman ay pinayuhan pa rin sila ni Zylo na magtungo sa timog at umatras. Giit niya na napaurong na niya ang mga engkanto na sumisira sa Gorilla Unit kaya't ang pag-atras ang pinakamatalinong hakbang, mariing kinagat ng pinuno ng mga kabalyero ang kanyang mga ngipin nang napagtanto niyang tama si Zylo at wala na talaga silang maraming pagpipilian. Tinanong niya si Zylo kung balak ba talaga nitong takpan ang kanilang pag-atras, walang pag-alinlang ang sumagot si Zylo at sinabing iyon mismo ang balak niyang gawin at tinawag niya si Dada at inutusan itong ipagpatuloy ang operasyon ayon sa plano at gabayan ang mga Holy Knight patungo sa kanilang retreat point upang maiwasan ang tuluyang pagkalipol. Mariing tumutol si Dada sa planong ito dahil naniniwala siyang isinusugal ni Zaya ang sariling buhay para lamang iligtas ang mga Holy Knight. Sumagot si Zaya na wala na silang ibang pagpipilian na kapag namatay ang mga Holy Knight ay tapos na rin sila. Samantala ay nagsimula na ang labanan ng mga Holy Knight na naka-assign sa Persal River habang papalapit na ang mga halimaw, gamit ang kanilang mga kagamitang militar at maayos na formation ay nagawa nilang talunin ang unang wave ng mga kaaway. Ngunit mabilis na naging mas mapanganib ang sitwasyon ng mabunyag na may kasamang higanteng troll ang puwersa ng kalaban. Bilang tugon ay pinapagana ng mga kabalyero ang kanilang malaking lightning staff at sabay-sabay itong ginamit upang pabagsakin ang napakalaking nilalang. Mula sa malayo ay pinanood ni Zylo at ng iba pa ang nagaganap na labanan, maingat na sinuri ni Zylo ang hukbo sa ibaba at napansin niyang hindi niya kilala ang mga sundalong iyon at sa katunayan ni hindi pa niya kailanman nakita ang kanilang simbolo ng hukbo at dahil dito, naniwala si Dada na wala silang dahilan para makialam sa puntong iyon. Ngunit habang patuloy na nagmamasid si Zylo at napansin niyang unti-unting nalulupig ang mga sundalo dahil sa lumalakas at dumaraming mga engkanto, dahil dito ay iminungkahi niya na bumaba sila upang magbigay ng suporta pero nang humarap siya upang muling magsalita, napagtanto niyang wala na si Dada at ang naiwan na lamang ay isang sulat na iniwan nito. Nakasaad sa sulat na magpatuloy lang si Zylo sa kanyang gagawin, habang si Dada naman ay aalis mag-isa upang magnakaw ng anumang mahahalagang bagay na mahahanap niya mula sa mga kabalyero. Nang malaman ni Zylo ang ginawa ni Dada ay mariin niyang kinagat ang kanyang ngipin at nanumpa sa sarili na papatayin niya si Dada sa susunod na pagkakataong mahahawakan niya ito. Halos hindi pa humuhupa ang kanyang galit nang may iba pang bagay na biglang umagaw sa kanyang pansin. Biglang napansin ni Zylo ang isang malaking grupo ng mga engkanto na tahimik na lumilipad sa himpapawid, malinaw na naghahanda upang tambangan ang hukbo ni Commander Kivia mula sa gilid. Agad na kumilos si Zylo at pinapagana ang kanyang flight seal sa kamabilis na sumugod sa ere patungo sa kanila, naabutan niya ang grupo sa tamang oras at agad nagsimulang umatake at gamit ang kanyang mga magic knife, pinabagsak niya ang pinakamaraming engkanto na kaya niya na tuloy-tuloy ang galaw at walang pag-alinlangan. Tumagal ang labanan ng ilang matinding minuto ngunit hindi bumagal si Zylo.
Sa huli ay nagawa niyang lipulin ng mag-isa ang buong grupo at pagkatapos ng laban, nilapitan siya ni Commander Kivia sakay ng kanyang kabayo. Maingat siyang tiningnan at tinanong kung sino siya at bakit siya naroon sa gitna ng labanan at bago pa makasagot si Zaire, biglang sumulpat si Teora at malakas siyang sinisita dahil iniwan siya nito kanina at agad nakilala ni Commander Kivia si Teora bilang isang diyosa, na lalo pang nagpausisa sa kanya kung bakit sinusundan ng isang diyosa ang kakaibang lalaking ito. Halatang naiirite si Zylo at casual niyang itinulak si Teora, sinasabing wala pa siyang pinapasukang anumang kasunduan sa kanya at dagdag pa niya na maaari nilang kunin si Teora kung gugustuhin nila, ngunit nakakapit na si Teora kay Zylo at ayaw niyang mahihiwalay dito at nanatili siyang malapit sa kanya sa kabila ng mga sinabi nito. Gayunpaman ay hindi tinanggap ni Commander Kivia ang paliwanag na iyon at iginiit na ipaliwanag ni Zylo kung ano talaga ang nangyayari. Sa halip na sumagot ay tumalikod si Zylo at binanggit niya na hindi iyon ang tamang oras para sa mahabang paliwanag. Habang nakatingin siya sa malayo ay malinaw niyang nakita ang Demon Lord na papalapit ng papalapit, kitang-kita ang panganib at biglang lumitaw ang panibagong alon ng mga demonyo at nagsimulang sumulong diretso patungo sa kanilang pwesto. Nagpanik ang mga sundalo nang makita ang papalapit na mga kaaway at agad na pinaputukan ang kanilang mga kanya nang hindi na naghihintay ng utos mula kay Commander Kivia. Ngunit nabigo ang kanilang mga pag-atake at lumikha ang Demon Lord ng isang malakas na force field na madaling pumipigil sa putok ng mga kanyan. Nang makita ito ay agad na naunawaan ni Zylo na walang silbi ang mga long-range attack at kailangan nilang umasa sa close combat. Mabilis niyang tinanong si Commander Kivia kung mayroon ba silang battering ram o catapult na handang gamitin. Umiling si Kivia at sinabing ang mga sandatang iyon ay inihahanda pa sa kabisera at hindi pa dumarating. Sandaling pinag-isipan ni Commander Kivia na magpadala pa ng mas maraming unit upang palakasin ang frontline, ngunit agad siyang pinigilan ni Zylo at sinabi niya na isang napakabobong ideya iyon dahil magdudulot lamang ito ng mas maraming walang saysay na pagkamatay. Isasakripisyo lamang nito ang mga taong may dalang sagradong selyo at maaari pang makapinsala sa mismong lupain. Patuloy na papalapit ang mga demonyo at dahan-dahan ngunit tiyak at naging malinaw na hindi na kayang hawakan ng mga sundalo ang harapang linya ng matagal. Dahil dito ay sinabi ni Zylo kay Kivia na kailangan niyang mag-utos ng agarang pag-atras ng kanyang mga tropa, sa kaibuturan ng kanyang loob at alam ni Kivia na ang plano ni Zaya ang pinakamakatuwiran at lohikal na opsyon, gayunpaman ay matigas siyang tumanggi na tanggapin ito. Sa halip ay kinanselan niya ang utos ng pag-atras at pinanatili ang kanyang mga sundalo sa frontline, handa siyang isakripisyo ang sarili niyang buhay at ang buhay ng kanyang mga tauhan alang-alang sa kanyang dangal. Ipinaliwanag ni Zylo na ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumunta roon ay upang suportahan ang kanilang pag-atras, kung lahat sila ay mamamatay doon ay ituturing itong bigong misyon sa kanilang panig at magiging napakabigat ng parusang ipapataw sa kanila pagkatapos. Nang marinig ito ay napagtanto ni Kivia na si Zylo ay isang penal hero, malamig niyang sinabi na wala siyang pakialam sa kung ano ang mangyayari sa mga tulad niya at sa kanyang paningin, ang mga penal hero ay maruruming kriminal na hindi man lang karapat-dapat mamatay ng maayos. Bukod pa rito ay malinaw ng sinabi ng headquarters na ang huling pasya ay nasa commander na nasa lugar, dahil dito ay inihayag ni Kivia ang kanyang pinal na desisyon at ang kanyang utos ay ialay ng lahat ang kanilang buhay para sa dangal at gawing sariling libingan ang battlefield na ito. Para kay Zylo ang ganitong pagkahumaling sa dangal ay purong kalokohan pero mariing ipinaliwanag ni Kivia na para sa mga kabalyero, ang dangal ang pinakamahalagang bagay sa lahat at bago pa lumala ang kanilang pagtatalo, bigla silang naputol ng isang pag-ataking direktang tumama kay Kivia at sa huling sandali ay nakaiwas siya. Nang tumingin siya ay nakita niya ang isang napakalaking demonyong kahawig ng insekto na nagsimulang magpaputok ng mga demon egg patungo sa battlefield. Pagbagsak pa lamang ng mga itlog sa lupa ay agad itong napisa at nagsimulang lumunin ng buhay ang mga sundalo. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang patuloy na sumulong ang mga karaniwang halimaw mula sa lahat ng direksyon, na ginawang ganap na sakuna ang labanan at sumigaw si Kivia at inutusan ang kanyang mga sundalo na hawakan ang frontline anuman ang mangyari. Sumunod ang mga sundalo ng walang pag-alinlangan ngunit malinaw na nasa sukdulan na ang kanilang kakayahan, kasabay nito ay hinarap ng isang higanteng bear troll si Kivia at naghanda itong umatake ng direkta. Sa huling sandali ay sumugod si Zylo at naghagis ng mga pampasabog sa likod ng troll,
pansamantala itong napahinto at pagkatapos ay tumalon siya at ibinaon ang kanyang mga kutsilyo sa likod ng halimaw upang subukang patayin ito, ngunit sa pagkakataong ito nabali at naputol ang mga talam sa loob ng katawan ng troll. Mabilis na umatras si Xylo pabalik kina Kivia at sa iba pa at agad silang binalaan na hindi gumagana ang karaniwang mga pag-atake laban sa mga troll, upang matalo ang mga ito ay kailangan nila ng mas makapangyarihang paraan. Samantala ilang mga demonyong insekto ang nagsimulang manggulo sa mga lightning cannon, tumagilid ang isa sa mga kanyan at biglang nagpaputok ng walang kontrol na nagdulot ng napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong paligid. Dahil sa pagsabog ay nawalan ng malay si Xylo sa loob ng ilang sandali. Nang magkamalay siya ay nakita niyang nakahiga siya sa lupa at sa malapit ay nakita niya si Teora na nakahandusay din. Desperado siyang nakiusap kay Xylo na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang harapin ang sitwasyon. Giit niya na sa takbo ng mga pangyayari lahat ng nasa battlefield ay mamamatay sa isang malagim at masakit na paraan. Dahan-dahan na tumayo si Xylo at sinabi na nanumpa siyang hinding-hindi na muling gagawa ng kontrata sa isang diyosa matapos ang nangyari noong nakaraan. Ngunit habang naririnig niya ang nakakasuklam na tunog ng mga sundalong dinudurog at kinakain ng mga halimaw, nagsimulang manghina ang kanyang paninindigan at muling nakiusap si Teora sa kanya, sinasabing kung magpapatuloy ito na mas marami pang tao ang mamamatay. Dagdag niya na ang paggamit ng kanyang kapangyarihan ang tanging paraan upang mapigilan ang sakunang ito. Matagal na pinag-isipan ni Xylo ang kanyang gagawin at kahit na kinamumuhian niya ang ideya sa buong pagkataon niya, napagtanto niya sa huli na wala na siyang ibang pagpipilian. Lumapit siya kay Teora at hiniwa ang kanyang kamay upang magdugo at inialok ito sa kanya at ininom ni Teora ang kanyang dugo. Sa sandaling iyon ay nabuo ang kontrata sa pagitan nila at matapos makumpleto ang kasunduan, natuyo ang dugo at kusa ring nagsara ang sugat sa kamay ni Xylo. Ngayong nabuo na ang kontrata nagawa na ni Teora na ilabas ang kanyang buong kapangyarihan ng walang anumang limitasyon, bilang diyosa ng espada ay itinaas niya ang kanyang mahika at tinawag ang kanyang awtoridad, ulan ng mga espada ang bumagsak mula sa langit sa napakaraming bilang. Ang bawat talam ay tumama lamang sa mga halimaw ng may perpektong katumpakan, ganap na iniiwasan ang kahit isang sundalo sa battlefield at wala ni isang kakampi ang nasaktan. Ang mga halimaw na dati ay napakahirap talunin ang mga kumitil ng napakaraming buhay at nagtulak sa mga sundalo sa bingit ng kawalan ng pag-asa, ay nalilipol lahat sa isang iglap sa ilalim ng kapangyarihan ni Teora at habang pinapanood ito, mas malinaw na naunawaan ni Xylo kung gaano talaga nakakakilabot ang lakas ng kanyang kakayahan. Ang lawak ng kanyang kapangyarihan ay higit na lampas sa anumang inaakala niya, matapos makita ang resulta ay labis na ipinagmalaki ni Teora ang sarili niya at masaya siyang humarap kay Xylo at humiling na purihin siya sa pamamagitan ng paghaplos sa kanyang ulo. Ngunit dumaan lang si Xylo sa tabi niya nang hindi humihinto at sinabing marami pa silang kailangang gawin. Ang una nilang dapat harapin ay ang mga natitirang engkanto at pinulot ni Xylo ang isang espadang nakahandusay sa lupa. Diretso itong inihagis sa isa sa mga engkanto at agad itong napatay. Ngunit patuloy pa ring dumarami ang mga engkantong papalapit at dahil dito, giit ni Xylo kay Teora na paulit-ulit siyang bigyan ng mga espada at habang sunod-sunod na lumilitaw ang mga espada, ginamit ni Xylo ang mga ito upang mabilis na lipulin ang buong grupo ng mga engkanto nang hindi man lang bumabagal. Matapos silang mapuksa ay lumingon si Xylo at nakita niyang buhay pa si Commander Kivia. Agad niya itong inutusan na tipunin ang mga sundalong hindi nasugatan at ipatapos sa kanila ang mga natitirang halimaw at pa-lecture na sana si Kivia. Sinasabing wala siyang awtoridad para magbigay ng ganoong utos. Ngunit pinutol siya ni Xylo at sinabing kailangan iyon upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Dagdag pa niya na wala siyang balak mamatay doon lalo na sa ganitong paraan at pagkatapos nito, tinalikuran siya ni Xylo at nagsimulang maglakad palayo. Binanggit pa niya na kapag tapos na ang lahat ay handa niyang tanggapin ang anumang parusa o papuri na ibibigay sa kanya, ngunit sa ngayon ay malinaw ang kanilang layunin na kailangan nilang talunin ang Demon Lord. Binuhat ni Xylo si Teora sa kanyang mga bisig at diretso silang sumugod patungo sa Demon Lord at habang papalapit, napansin nila ang panibagong grupo ng mga engkanto na papunta sa kanilang direksyon. Inalok ni Teora na siya na ang haharap sa mga ito ngunit agad itong tinanggihan ni Xylo. Iginiit niya na ang pagsasayang ng kanyang kapangyarihan sa mahihinang halimaw ay magpapahina lamang sa lakas na kakailanganin nila sa tunay na laban,
Matapos magpas siya ay hinawakan ni Zylo si Teora gamit ang isang braso at mag-isa niyang nilipol ang buong grupo ng mga engkanto sa napakaikling oras. Hindi nagtagal ay tuluyan na silang humarap sa Demon Lord at naniniwala si Teora na iyon na ang perpektong sandali upang siya ang tuluyang manguna sa laban, dahil ang pagtalo sa Demon Lord ang pangarap niya sa buong buhay niya. Ngunit sinabi ni Zylo na hindi pa iyon ang tamang oras at lumapit siya at sinadya niyang mapagalit ang Demon Lord sa pamamagitan ng paghagis ng kutsilyo sa isa sa mga paa nito. Umalangaw-ngaw ang masakit na sigaw ng Demon Lord bilang tugon at doon lamang nagbigay ng senyales si Zylo kay Teora. Paliwanag niya rito na linisin ang dadaanan at muling pinakawalan ni Teora ang kanyang kapangyarihan at pinaulan ng mga espada ang langit. Ganap na dinurog ang grupo ng mga engkanto na nasa pagitan nila at ng Demon Lord. Nang malinis na ang daan ay mabilis na sumugod paitaas si Zylo at hinarap ng harapan ang Demon Lord, magbibigay pa sana siya ng susunod na utos kay Teora subalit naiintindihan na nito ang gusto niyang mangyari at nang walang pag-alinlangan, tumawag si Teora ng isang napakalaking misteryosong espada na punong-puno ng banal na kapangyarihan. Hinawakan ito ni Zylo at buong lakas na inihagis diretso sa Demon Lord at ang pagtama ay nagdulot ng isang marahas na pagsabog na yumanig sa buong battlefield. Bumagsak pabalik si Zylo sa lupa habang yakap pa rin si Teora at sa unang tingin, tila bumabagsak na ang Demon Lord at tuluyan ng natalo. Ngunit hindi nagtagal ang pag-asang iyon at muling nagsimulang mag-regenerate ang katawan ng Demon Lord, bigla itong naglunsad ng panibagong pag-atake diretso sa kanila. Sa sumunod na sandali ay nawalan ng malay si Zylo at nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niya si Teora na desperado na sinusubukan na gisingin siya at tinanong siya nito kung gaano siya kalubha ang sugat, lalo na't ginamit niya ang sarili niyang katawan upang masalag ang atake at protektahan siya sa huling sandali. Dahan-dahan na ibinaling ni Zylo ang kanyang ulo sa gilid at nagulat siya nang makita si Dada na nakatayo roon. Nakatingin sa kanya na may karaniwan nitong kalmado at walang pakialam na ekspresyon at lumalabas na buong oras pala itong nagpalaboy upang magnakaw at ngayon lang bumalik, sa pagkakataong ito ay nakapagdala siya ng isang nasunog na terrain seal. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon tunay na natuwa si Zylo na may ninakaw si Dada, dahil ang seal na ito ang eksaktong kailangan nila upang tuluyang pabagsakin ang Demon Lord at agad na nakilala ni Zylo ang modelo ng seal na isa itong uri ng reactor na pamilyar siya, kaya alam niya kung paano ito gumagana at kung gaano ito kadelikado. Nang walang sinayang na oras ay tumalon siya ng mataas sa ere at inihagis ang seal diretso sa loob ng katawan ng Demon Lord. Kaagad pagkatapos nito ay hinihila niya sina Dada at Teora at sabay-sabay silang tumalon palayo sa lugar sa tamang oras. Ilang sandali lang ay nag-activate ang reactor at ang Demon Lord ay sumabog ng napakalakas na ganap na winasak ang katawan nito, matapos tuluyang mapuksa ang Demon Lord na nagsimulang magkalat sa iba't ibang direksyon ang mga natitirang engkanto. Dahil wala na silang pinunong kumokontrol sa kanila ay nagpanik ang mga ito at nagtakbuhan mula sa himpapawid. Pinanood ni Zylo at Teora habang unti-unting napagtanto ng mga kabalyero sa ibaba na tapos na ang labanan at sa wakas, natapos na ang bangungot. Maraming beses nang nakapatay si Zylo ng mga Demon Lord noon ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niyang matalo ang isa sa ganitong nakakatawa at hindi inaasahang paraan, gayunpaman ay hindi niya may kakaila ang katotohanan. Naging posible lamang ang kanilang tagumpay dahil kumilos si Dada bilang isang magnanakaw, gaya ng lagi niyang ginagawa ay napagpasyahan ni Zylo na ililibre niya si Dada ng beer sa susunod bilang pasasalamat. Samantala puno pa rin ng enerhiya si Teora at halatang gusto na niya ng papuri mula kay Zylo ngayong tapos na ang lahat, paulit-ulit niya itong kinukulit at humihingi ng atensyon at makalipas ang ilang sandali, napilitan si Zylo na sumuko at ihahaplos na sana ang ulo niya. Ngunit sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay ay bumalik sa kanya ang masakit na mga alaala, bigla niyang naalala ang dating Diyosa na minsan niyang nakakontrata at bago pa siya makapagsalita, biglang lumitaw si Commander Kivies sa likuran niya. Sinabi nito na nasa malubhang problema siya at inakusahan niya si Zylo ng pagnanakaw ng isang Diyosa habang inililipat ito, pagkuha ng nasunog na terrain seal ng walang pahintulot at pagkilos ng mag-isa upang pabagsakin ang Demon Lord. Hindi nakipagtalo si Zylo at tahimik niyang tinanggap ang lahat at sinabing handa siyang harapin ang anumang parusang ipapataw sa kanya. Agad namang humakbang si Jorda at ipinagtanggol siya at iginiit niya na kung naganap ang lahat ng ito, tiyak na itinadhana ng kapalaran ang kanilang pagkikita.
Buong paniniwala niyang si Xylo lamang ang kabalyerong kayang ganap na tanggapin ang kanyang kapangyarihan at ang tanging makakapagpatuloy sa pagtalo sa mga Demon Lord sa hinaharap. Nang marinig ito ay labis na nagulat si Kivia at dahil dito ay napagpasyahan niyang sabihin kay Tiora ang buong katotohanan tungkol kay Xylo. Ipinaliwanag niya na kilala si Xylo bilang isang penal hero dahil sa isang mabigat na krimen na kanyang nagawa. Ang krimen na iyon ay ang pagpatay sa Diyosa na dati niyang may kontrata at lumipat ang eksena pabalik sa nakaraan. Sa sandaling nakatayo si Xylo sa hukuman habang hinahatulan sa pagpatay sa Diyosa na si Senva ang dati niyang Diyosa. Desperado na sinubukan ni Xylo na ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Sinabi niya na si Senva ay labis na nahuhumaling sa papuri at pagkilala at gusto nitong talunin ang Demon Lord ng mag-isa at purihin ng buong hukbo. Dahil sa hangarin na iyon ay pinilit niya ang sarili lampas sa kanyang limitasyon. Kalaunan ay nawalan siya ng kakayahang ipagtanggol ang sarili at unti-unting nawala ang kanyang kapangyarihan at ayon kay Xylo, pinili niyang tapusin ang buhay ni Senva upang iligtas siya sa mas malagim na kapalaran at ipinaliwanag niya na ang sinasapit ng isang Diyosa kapag tuluyang nawalan ng kapangyarihan ay hindi maliit na bagay. Sa paglipas ng panahon siya ay makokorap ng Demon Blight at magiging isang walang isip na halimaw. Binalaan niya ang hukuman na ang ganitong uri ng korupsyon ay maaari pang magbunga ng isang Demon Lord na nagtataglay ng kapangyarihan ng isang Diyosa. Mariing iginiit ni Xylo na alam din ni Senva ang katotohanan ito at ramdam na niya ang unti-unting pagpasok ng korupsyon sa kanyang sarili, kaya siya mismo ang nagbigay ng pahintulot kay Xylo na patayin siya. Sa kabila ng lahat ng paliwanag ni Xylo ay tumanggi ang hukom na paniwalaan ang kanyang kwento. Kumbinsido ang hukom na si Xylo ay wala ng iba kundi isang mapanganib na mamamatay tao at tuluyan niyang binaliwala ang ideya na maaaring makorap ang isang Diyosa kapag nawalan ito ng kapangyarihan, at iginiit na wala pang naiuulat na ganitong kaso. Patuloy na nakipagtalo si Xylo at desperado na sinusubukan na kumbansihin ang hukuman na ang isang korap na Diyosa ay magiging isa sa mga pinakamapanganib na banta na maaaring umiral. Bago pa siya makapagsalita ay biglang sinunggaban ng mga gwardya si Xylo, ipinada pa siya sa sahig at walang awang binugbog at sa sandaling iyon ay tuluyan ng naunawaan ni Xylo na imposibleng patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ang paglilitis na ito ay hindi kailanman naging patas na isa itong bitag mula pa sa simula. Pagkatapos nito ay ibinaba ng hukom ang pinal na hatol at si Xylo ay idineklara bilang isang penal hero. Sa mismong sandaling iyon ay tahimik na nanumpa si Xylo sa kanyang sarili at nangako siya na darating ang araw na matutuklasan niya kung sino ang naglagay sa kanya at sa kanyang mga Holy Knight sa ganitong sitwasyon, at kapag dumating ang araw na iyon ay papatayin niya ang bawat isa sa kanila.